Let us all pray. Panginoon, salamat po sa mga panahon na to, Panginoon, na patuloy po naming nadarama ang inyong katapatan, patuloy naming nadarama ang inyong pag-ibig, pagsama, O Diyos. Salamat po sapagkat ang aming mga katawan ay malusog, Panginoon. Kami ay malakas, Panginoon, O God. Kaming mga pamilya ay sama-sama. Lord, salamat po. Dinaalala namin ang aming mga kababayan na dinaanan ng bagyo, Panginoon, at ang lindol. We pray for them. Lord, samahan niyo po sila, i-comfort niyo po sila, Panginoon, O God. At Lord, nawa po, maging maayos po ang kanilang mga kalagayan, Panginoon, O God. Gamitin mo ang inyong katawan para po sa pagtulong, Panginoon, sa mga kapatid namin, O Diyos, na nasalanta ng nakaraang bagyo at lindol, Panginoon. So Lord, in Jesus' name, O God. Hallelujah. Sa amin din po pag-aaral ngayon, samahan niyo po kami. Patuloy niyo po kaming turuan, O Diyos, na malaman at may pamuhay ang inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ayan. So ngayon daw po ay yung week na nakalipas ay Teachers Day. So merong Teachers Day, merong Father's Day. Meron ding Father's Day, ano? Meron ding Mother's Day. Mga lola, meron din ba sila? Meron din? Oo, meron din. Mga lola, mga lolo, ano? So, pag tinignan natin maigi, sino ba yung mga tao na yun? Nanay, tatay, lolo, lola, teacher. Di ba? Pag inisip natin, sila yung mga leader. Tama ba yun? Mga leader ba yun? Mga tagapanguna ba yun? Ang magulang ba ay tagapanguna? Ang mga lolo't lola ba ay tagapanguna? So, lahat po yun ay mga tagapanguna. Ano? At minsan iniisip natin, anong pinakamahirap na bagay sa isang leader? O yung tagapanguna? Ano ba yung pinakamahirap sabihin sa mga taong nasa ilalim mo o yung mga taong na tinuturuan mo? O ano yung pinakamahalagang bagay na pwede nating sabihin sa kanila? Okay, so ang ating pag-aaralan ngayon ay sabi, be like me, the image of Christ. No? Tularan mo ako. No? Ito yung imahe ni Kristo na nasa atin. Unang Korinto 11:1, imitate me as I imitate Christ. No? So tayo po mga Kristiyano, ang ating pong modelo ay si Jesus, ano? Ang Panginoong Jesucristo. Sabi po dito sa Romans 8:9, basahin ko po ng mabilis. Alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pang una ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. So ang mga tao po, ang mga Kristiyano, anong layunin ng buhay natin? Maging katulad ni Jesus. No? Maging katulad, maging kalarawan ng Panginoon. No? Sabi doon, tayo ay tinawag niya, pinili niya upang maging katulad ng Kaniyang anak. Kaya si Apostol Pablo, napakalinaw sa kanya ng kanyang panawagan. Ano sabi niya doon? Imitate me as I imitate Christ. Gayahin ninyo ako kung paano ginagaya ko ang Panginoon. Sa Gawa 26:29, sabi niya naman po dito, I would to God that all might become such as I am, except for these chains. No? So si Apostol Pablo po, nung panahon na to, nakakulong siya. No? Tapos pumunta sa kanya yung mga matataas na tao. Yung mga leader, no? Sabi, pakikinggan nga namin yung tao na yan. Kasi sabi, meron siyang binabahagi na kakaiba, no? Meron ba talagang kasalanan yan o wala? Tapos,
nagsalita si Apostol Pablo tungkol saan? Tungkol kay Kristo, sa mga aral ni Kristo. Tapos sabi nung nakikinig sa kanya, sa pananalita mo, gusto mo kaming maging Kristiyano. Kung yan sabi, no, gusto mo kaming maging Christian. Ano sabi po ni Apostol Pablo? Sabi, ganun nga po yung gusto kong mangyari. Ang gusto ko nga po, lahat ng nakikinig ngayon ay maging katulad ko. Anong katulad ko? Katulad kong Kristiyano. Maliban na lamang sa mga, sabi nito, tanika lang ito. So, rehas na nasa akin. Kadena na nasa akin. So, sabi niya, gusto kong maging katulad kayo, no, matulad kayo sa akin. Galatians 2:20, it's no longer I who live, but Christ lives in me. No? Sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ikalamang Timoteo 3:10-11, you however know all about my teaching, my way of life, my purpose. So ano sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Alam mo ang aking mga aral, alam mo ang mga paraan ko ng pamumuhay, kung paano ako mamuhay, alam mo kung ano ang aking layunin. So lahat ng mga verses po na nandito, ano po yung pinapakita dyan? Ano yung common? No? So si Apostol Pablo, sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, kayang-kaya niyang sabihin na, gayahin ninyo ako. Ang hirap sabihin, ano? So kung ikaw teacher, tapos may bata na na pasaway, sasabihan mo siya, gayahin mo ko. Kasi teacher mo ko, di ba? Sa mga nanay at tatay, yung anak nyo, pag sinabi nyo sa kanilang gayahin mo ko, ano kaya yung dating sa kanila nun? Anak, gayahin mo ko. Di ba? Kasi dito sa Pastor Pablo, sinasabi niya, gayahin nyo ko kung paano ginagaya ko si Kristo. No? So, to say be like me is the boldest statement a Christian can utter. Tama ba yan? Yan yung pinaka matapang na pwede mong sabihin kung ikaw daw ay Kristiyano. Gayahin nyo ko. No? It is not about copying our personal situation, but about inviting others to see and follow Christ in our relationships, character, worldview, and lifestyle. Every believer is called to bear the image of Christ so visibly that others can know Him through us. So yan po yung ibig sabihin niya, ano? Kasi nga, ang buhay, alam niyo ba na tayo ay nabubuhay para manggaya? May nag-model sa atin kung ano yung tunay na buhay, si Jesus. At dapat natin yung gayahin. Diba? Be like me. Ayan. So malinaw po yan, ano, na ang modelo natin ay si Jesus. Saan? Sa pakikipagrelasyon. Saan? Sa mga ugali at katangian. Saan? Sa pananaw sa buhay. Saan? Sa pang-araw-araw na ginagawa niya. No? Every believer called to bear the image of Christ. So basically, the others can know Him through us. Ano po? Sabi nga natin, may tao pa ba na nakakakita kay Kristo ngayon? Wala na. Sino nakikita daw nila? Yung mga tao na nagsasabi na sila ay followers ni Jesus. Di pa tayo na nakikita ngayon, ano? Sabi, alin ba mas madaling mag-evangelize, noon o ngayon? Ngayon o ano? Siguro sa mga gamit, technology-wise, ngayon. Kasi kahit nagsasalita ako ngayon, kung naka-video ako, nakarating na ako ng ibang bansa, di ba? Pero yung ano, halimbawa, yung dating nung pag-evangelize, parang mas madali kung nabubuhay pa si Jesus. Kasi hindi sa iyo nakatingin yung tao, nakatingin sila kanino? Kay Kristo. Gaya nung babae na Samaritana, di ba? Sabi niya, nakilala niya si Jesus. Tapos, nung umalis siya, sabi niya, nakilala ko yung may nakilala kong isang tao, siya na kaya ang Mesaya?
So ang ginawa niya, niyaya niya lang yung tao papunta kanino? Kay Jesus. Kaya na ngayon, hindi mo na kayang sabihin yon. Nakilala ko ang Panginoon. Paano ko siya makikilala? Wala na siya. Hindi mo na siya pwedeng dalhin dahil wala na yung si Kristo. So ano yon? Sabi mo, basahin mo yung Bible. Oo, tama yon. Kaya lang, ikaw na Kristiyano, nagbabasa ka din ng Bible, so hinahanap nila yung imahe ni Kristo. Saan? Sa totoong buhay. Kaya si Apostol Pablo, sinabi niya, gayahin niyo ako dahil buhay pa siya noong time na yon. Tama ba yon? Sabi niya ni Paul, gayahin niyo ako. Bakit? Ako yung nakikita niyo ngayon, di ba? Si Paul yung nakikita nila by that time. So be like me. Sabi ni Apostol Pablo. Ngayon, be like me is one of the boldest, most potent statement a Christian can make. Lalo na, di ba, tawag sa atin, disciple maker. O, disciple tayo ng Panginoon, pero tayo ay mga disciple maker. Di ba? So, actually nga, yung disciple maker na salita, parang ano eh, sa totoo, parang ang eksaktong salita dapat doon, master eh. Sino ba nagdi-disciple? Sino ba ang merong disciple? Yung master, di ba? Kaya nga disciple siya dahil kinokopya ka. No? So yung disciple maker, most likely, master, tinatawag sila, minsan teacher, di ba? Leader, yan ang mga tawag dyan eh. So, napaka-tindi raw niyan, ano? Na dapat ang isang Kristiyano, kaya niyang sabihin yan, gayahin mo ako. No? It is not pride, hindi yan kayabangan. Ito ay patotoo, testimony. Christ in us is visible enough to imitate. So, ibig sabihin daw, si Kristo ay nakikita sa atin na pwede siyang gayahin. Every Christian is called to reflect Christ so that others can see His image in our lives. Lahat ng Kristiyano ay tinawag para ipakita si Kristo sa ibang tao na makita nila yung kanyang imahe sa ating buhay. No? So may tanong dito, can others follow your life and end up closer to Christ? So yan talaga yung matinding tanong po dyan. Kaya nga sabi doon, ito ay boldest and most potent, pinakamalakas. No? Can others follow your life and end up closer to Christ? So yan po talaga yon, no? So kung meron talaga tayong ipapanalangin, Lord, gusto naming maging katulad mo para yung mga tao na aakayin namin, meron silang nakikitang modelo. Hindi ba? So yan yung una. Ano yung letter I? Imitation. Follow the pattern of Christ. So tayong yung mga Kristiyano, dapat ginagaya nila sino? Si Jesus. Merong pattern. Ano? Sabi nga sa unang Korinto 11:1, sino may sabi nito? Si Apostol Pablo ulit, no? Sabi niya, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ano yung sabi niya? Tularan ninyo ako. Grabe, no? Tularan niyo ako kung paano tumutulad ako kay Kristo. So, nung namatay si Charlie Kirk, ang dami lang sumisigaw, di ba? Ano yung mga nakikita yung sigaw nila? I am Charlie Kirk. Yun yung ano nila, sigaw ng mga Christians. No? Sabi, hindi nyo siya napatay. Minultiply nyo siya. Ang dami, no? Kahit si Elon Musk, no? So, yun yung sabi. Tularan ninyo ako. So, bilang, halimbawa, ngayon niya, Teacher's Day, ayan yung pinaka magandang salita na pag kaya mong sabihin yan sa estudyante mo, napakagaling mong teacher. Ibig sabihin na napakagaling, dependable ka. Kung hindi ka natatakot na sabihin yan sa sa iyong estudyante. Kung nanay at tatay ka naman at sinasabi mo yan sa anak mo, nang wala kang pag-aalinlangan, napakagaling mong magulang. Dapat kang gayahin. Lucas 6:40, walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro. So yung salitang alagad, disciple, di ba yan?
Sabi doon, disciple maker daw tayo. So kung tayo ay disciple maker, ano tayo? Mga guro, no? Ngunit matapos maturo ang lubos, ang alagad ay, ano daw mangyayari? Makakatulad ng kanyang guro. So yung tinuturuan mo, magiging katulad mo. Yun ang mangyayari. Yung tinuturuan mo, magiging katulad mo. Kaya nga ang pinaka-challenging na salita talaga yan, pinakamatinding hamon, kung ang mga estudyanteng to magiging katulad ko, ano mangyayari sa mundo? No? Kung ang mga estudyanteng to magiging katulad ko, ano ang mangyayari sa mundo? So merong imbitasyon si Apostol Pablo, follow my example as I follow Christ. Sabi niya yan, the model is never fall. Ayan na. Kasi sabi niya, ano daw yun? As I follow Christ. The model is never fall. It is Christ living through Paul. Si Kristo na nabubuhay kay Apostol Pablo. So hindi siya nagyayabang sa kanyang sarili, kundi kay Kristo na nananahan sa kanya. Imitation is central to discipleship. Ang pagkopya, imitation, panggagaya, pagtulad, ay pinakagitna, pinakamahalaga sa discipleship. People learn more by what they see than by what they hear. So ang mga tao daw ay natututo hindi sa kanilang mga naririnig, kundi sa kanilang mga nakikita. Paano ba siya mamuhay? Di ba? Halimbawa ngayon, sino gusto maging congressman? Yan. Parang wala kang magagaya, di ba? Ang hirap, no? So every Christian is a living example. Ask yourself, what version of Christ do others see when they imitate me? No? Sabi doon, nakikita ba talaga nila si Kristo? Sinong Kristo yung nakikita nila pagka ginagaya nila ako? No? So yan yung tanong doon. Sapagkat napakahalaga ng paggaya o pagkopya. No? Sabi doon, ang modelo natin si Jesus. Di ba? Pagkatapos sabi ni Paul, I follow Christ, then follow me. Then tayo din, ang mga Kristiyano, ganun din yun, ano? I follow Jesus, then follow me. So yung mga bata, sabi ng yung mga teachers, bakit sabi ng gustong gayahin ng mga bata, no? Dahil may nakikita silang maganda sa kanilang teacher. Bakit kinokopya ng bata ang kanyang magulang? Dahil may nakikita siyang maganda sa kanilang magulang. Sunod, maturity, no? So kung pinag-uusapan ay ang pagtulad, kailangan na maging, mature. Ano yung mature sa Tagalog? Sinabing mature ay hindi na immature. Pero, so pag sinabing mature, marunong nang mag-isip, alam niya na ang kanyang mga responsibilidad, alam niya na kung ano ang kanyang mga gagawin. Pwede nang pabayaan. Parang ganun, pag sinabing mature na yan. Baka hindi pa pwedeng iwan sa bahay yan. Baka hindi, mature na siya. No? So, maturity. Grow in character, not just knowledge. So yan, So bilang mga Kristiyano, dapat daw mag-mature tayo. No? Lumago tayo. Saan? Sa character, sa pag-uugali. No? Sa mga katangiang magaganda. Hindi lamang sa kaalaman. So, hindi kaalaman ang basihan, ha? Kasi sa totoo, yung mas maraming alam, pag sumama po yan, sobrang tindi. Pero yung taong walang alam, pag sumama yan, hindi ganun kalaki ang kaya niyang gawin na pag nakasalanan. Di ba? So, kung ang tao ay sobrang lakas at yung kanyang lakas ay masama, delikado yun. Kaya nga sinasabi na hindi edukasyon talaga ang magbabago
ng mundo, kundi edukasyon na may moralidad. Di ba? Oo, halimbawa, yung isang tao, sobrang talino, kaya niyang gumawa ng pampasabog, bomba. Di ba? Sobrang talino niya eh. Saan niya natutunan yon? Sa eskwelahan. Dahil may ganong tinuro, no? Ngayon, kung meron akong hawak na bomba, may magagawa ako o wala? Meron. Malaki. Malaki ang pwede kong gawin. Pwedeng mabuti, pwedeng masama. Di ba? So ang tanong doon, alin ang magsasabi sa'yo kung ano ang dapat mong gawin? Yun yung moralidad. No? So hindi karunungan, kundi yung moralidad na kasama ng karunungan. So ang knowledge po, napakatindi niya. Nakalain mo yun? Ninakawan tayo ng bilyon-bilyon, tapos ang tawag natin sa kanila, honorable. Tama ba yun? Ninakawan ka ng bilyon-bilyon, pero ang tawag sa kanila, ano yung honorable? Sa Tagalog, kagalang-galang. Kaya pala kagulang-gulang. Kagalang-galang. Nagnakaw ng bilyon-bilyon. Yung iba nga tinapay lang ang ninakaw, ginugulpi na po yan eh. Nakakita kayo nang dahil sa gutom, nagnakaw ng tinapay, ginulpi ng mga tao? Tinapay lang ang ninakaw niya dahil nagutom siya. So, nakita nyo, no? So, maturity, mahalaga yan, no? So, mahalaga ba na mag-mature? Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na. So, ibig sabihin sa Apostol Pablo, nagnanais siya na na lumago, no? Lumago, matuto, maging ganap. Pero sabi niya, papunta ako doon, no? Hindi ko pinapalagay na ganap na ako, pero ako ay lumalago. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. So meron siyang layunin na gusto niyang makamtan. Ano yun? Maging katulad ni Jesus. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. So yan yung goal, no, ni Apostol Pablo. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan na. So ano daw dapat ang ating iniisip? Ano daw dapat yung ating pag-iisip? Sabi ni Apostol Pablo, dapat ang ating pag-iisip, tayo ay lumalakad papunta saan? Sa pagiging katulad ni Kristo. Lumalakad tayo sa paglago bilang mga Kristiyano, pagiging mabuti, pagiging tapat, no? So yan po yun. Kaya nga sabi niya dito sa 17, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Ano sabi ni Paul? Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pagkukunan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Grabe, no? Talagang, sabi niya, hindi ko pa naabot, pero may iniwan akong magandang halimbawa. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. No? Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o magutom, ang managana o ang maghirap. So kay Pablo, walang issue pagdating doon sa paghihirap, sa pagkagutom. Ang issue kay Pablo ay ano? Yung binasa natin kanina. No? Magpunyagi patungo sa hangganan ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. No? Sa pamamagitan ni Kristo na nasa langit. So yun yung ni Paul, goal. Paul admits imperfection. Tama ba?
Hindi niya pa raw naaabot. Not that I have already obtained all this, but I Rest. press on. So wala namang perfect. Sabi ni Paul, hindi pa ako ganap, hindi pa ako perfecto, pero ako ay nagpapatuloy. So yan po ang mahalaga sa buhay, no? Yung pagpapatuloy. Spiritual maturity is progress na perfection. Dahil hindi po natin maa-attain to ng lubusan pa, no? Pinupurso natin yan, pero alam natin na ang mahalaga ay yung pag-unlad. So, sabi dito, he modeled endurance, contentment, and joy through trials. So, yun yung klase ng buhay na ipinakita ni Pablo. Na kahit ano ang nangyayari, meron akong contentment, meron akong joy, kahit ano ang nangyayari sa buhay ko. Spiritual growth is visible. Others should see patience, love, and hope. So kay Paul, parang sinasabi niya, nakita nyo yan sa akin sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ko. No? So yun ang una. Yung pangalawa pala, maturity. No? Ano yung pangatlo? No? Alignment, worldview, and cause. Ano pa daw yung dapat nating gayahin bilang mga Kristiyano? Ayan po yan. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Unang Korinto 9:23, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako ng pagpapala nito. Ginagawa ko ang lahat ng ito. No. Philippians 1:12, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. So dun sa binabasa natin, anong klase ng pananaw meron si Pablo? Ang kanyang buhay ay naka-align. Ano yung naka-align sa Tagalog? Nakalinya. Hindi laban. Ano? Hindi saliwa. Nakaayon. Nakaayon. Tama, nakaayon. Saan? Sa magandang balita. So kay Pablo, ang kanyang pananaw, ang buhay ay tungkol kay Kristo. At ang kamatayan, sabi niya, ay pakinabang. His alignment, every decision and sacrifice points to the gospel. Ibig sabihin sa Apostol Pablo, malinaw yung kanyang layunin sa buhay. Maipangaral, makilala si Kristo. Kaya nga, yung chain, yung kanyang tanikala, yung tawag po niyang kadena na nakatali sa kanya, at yung mga pagsubok na meron siya. Ang tingin niya dyan ay opportunities na setbacks. Bakit ganon? Kaya Apostol Pablo, kahit na nakakulong siya, hindi niya yung tinitingnan na negatibo. Grabe yung tao na to. Alam niyo ba nang si Pablo makulong? At may mga bumibisita na mga Christian sa kanya, nakakulong siya, syempre, bibisitahin. Si Pablo pa ang nag-i-encourage doon sa mga bumisita. Baliktad, no? Si Apostol Pablo, siya yung nagsasabi sa mga bumibisita sa kanya na huwag kayong masisiraan ng loob. Siya yung nakakulong, tapos siya yung nagsasabi na huwag kayong masiraan ng loob. At sabi niya nga doon, alam niyo ba kung ba't ako nakulong dito? Para may-proclaim ko ang gospel ni Christ. Alam niyo ba ni mga gwardiya ko, Kristiyano na? Alam niyo ba yung mga nagbabantay sa akin ng mga Roman soldier, no? Binabantayan siya. Nasirang ko na lahat ng gospel yan. Sabi niya, narito ako para palaganapin pa din ang good news. Anong klaseng kaisipan meron si Pablo? Sabi niya, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Walang pangit na sitwasyon kay Pablo sapagkat ang tingin niya dyan ay oportunidad, not setbacks. To invite others to be like me is to call them to a Christ-centered alignment in life. So yun po pala yun, Kapag sinabi mo sa isang tao na gayahin mo ko, ang ibig sabihin nun, gawin mong si Kristo ang sentro ng buhay mo at iayon mo ang iyong buhay sa Kanya. Yun po si Apostol Pablo. No? Alignment. Sabi natin, no?
alignment. No? Ano po yung sunod? Letter G. Godliness. Pagiging makadiyos. Lifestyle and virtue. So ito pa po yung bagay na gagayahin natin. No? So, ito yung bagay na ating gagawin, ipamumuhay natin. Okay? Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang disciple na si Timothy, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa. Ano daw sabi ni Paul? Yung buhay mo dapat maging halimbawa saan? Sa mga mananampalataya. So ano yung dapat halimbawa si Timoteo? Sa iyong pagsasalita, sa iyong pag-uugali, sa iyong pag-ibig, sa iyong pananampalataya, at sa iyong malinis na pamumuhay. So inaasahan ni Apostol Pablo na si Timoteo ay magiging magiging mabuting tao na nakikita sa kanyang salita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. O, ikalawang Korinto 1:12, Apostol Pablo po ulit yan. Sinulatan niya naman ang mga Kristiyano sa Korinto. Ito ang aming ipinagmamalaki at pinapatunayan naman ng aming budhi. So si Apostol Pablo, hindi po siya nahihiya na sabihin itong mga bagay na to, ipinagmamalaki at pinapatunayan naman ang aming budhi. Ano daw yon? Tapat at walang pagkukunwari ang aming pakikisama sa lahat. Ibig sabihin po, yung kanyang pagkatao ay buong-buo, hindi nandadaya, hindi nanlalamang, hindi nanggugulang, no? Sabi, tapat at walang pagkukunwari ang aming pakikisama sa lahat, lalo na sa inyo. Sapagkat nagawa namin ito sa kagandahang loob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. So, ano po yung pinag-uusapan natin dyan? Godliness. Yung lifestyle at mga virtue. So, pag sinabi pong virtue, ito po yung mga magagandang katangian ng tao. No? Pagiging matalino, pagiging masipag, pagiging tapat, pagiging makatarungan. So, yun po ay mga virtue. Okay, so sabi po dito, Paul's life reflected holiness, integrity, and virtue, not circumstances. So, ang buhay daw ni Apostol Pablo ay nagpapakita ng kabanalan, ng integridad, at magagandang katangian. Virtue po kasi ito not circumstances. Okay, ano ibig sabihin po niyan? Minsan pag sinabi, halimbawa sinabi ng ni Jesus sa mga tao, gayahin niyo ko. Ano kaya yung naisip ng tao na gagayahin? Kunyari, ikaw ay Kristiyano, narinig mo yon, nabasa mo sa Bible, gayahin mo si Jesus. Alam niyo kung ano yung iba, kung ano yung sabi nila? Si Jesus hindi nag-asawa. Hindi rin ako mag-aasawa. Tama ba yun? Sabi ni Jesus, gayahin siya. Si Jesus, karpintero. Nung sinabi ni Jesus, gayahin niyo ako, dapat ba lahat tayo karpintero? Hindi yun. No? Hindi yun ang ibig sabihin ng gayahin siya. Saan natin siya gagayahin? Si Jesus, si Pablo sa kabanalan, sa integridad, sa virtue. No? Godliness is visible in actions, speech, and love for others. So, pagiging makadiyos ay nakikita sa gawa, sa pananalita, at sa pagmamahal sa iba. It's not about copying like events. It's about copying Christ-like virtue. No? So, halimbawa, magulang ka. Pag sinabi mo sa anak mo na gayahin ka, hindi ibig sabihin nun, lililimitahan mo ang anak mo. Kasi pag sinabing gayahin ka, ibig mo sabihin ba, kung nasaan ka yung naabot mo, doon lang din ang anak mo? Yun bang ibig sabihin ng gayahin mo ko? O
Ang sinasabi mo ay gayahin mo yung aking pagiging matapat, gayahin mo yung aking pagiging masipag, gayahin mo yung aking mga tamang ugali. Hindi ibig sabihin po noon na gayahin ay hindi mo lalagpasan. Actually, ang lahat ng mga magagaling na leader, ang nais nga nila, yung follower mo, lagpasan ka. Alam mo ba yon? Kung talagang ikaw ay mabuting teacher, ang nasa isip mo, ang batang to, mas magiging magaling kesa sa akin. Kung tatay ka, sasabihin mo yung naabot ko, wala yon kung ikukumpara sa aabutin ng mga anak ko. Di ba? Di ba tayo, kunyari, nakatapos ako ng high school, pero ang anak ko magiging master. Tatapos ng college, magtatapos ng masteran, magtatapos ng doctorate. Basta agad. Pagdating ng master, grandmaster. Ha? Pag nag-master na ang anak ko, grandmaster na, sunod niyan. Oh. Pag naging doktor na ang anak ko, doctor of doctors! Kaya ba nun? Oh. Hindi ka lang doktor ng mga pasyente, doktor ka ng mga doktor! Wow. Malupit yun. Pag ang ikaw ng doktor ng mga doktor, ano? Ang lapit mo. Sobrang lupit mo na nun. Na ang nagpapakonsulta sa'yo, doktor! Grabe. Wow. Gusto mo yun, ha? Ay. Kaya pala. Ang doktor pala. Joke lang. Yan po yun, ano. Ang totoong leader, pag sinabi mo na gayahin mo ko, hindi ibig sabihin, dinilimitahan mo siya. Ano po? Hindi mo siya nilalagyan ng takip. Pag sinabi mong gayahin mo ko, gayahin mo ang mga bagay na mabubuti sa akin at lagpasan mo pa yon. Kahit nga si Jesus, sinabi yan sa mga lingkod niya eh, itong nagawa ko na to, lalagpasan niyo to. Nabasa niyo ba sa Bible yon? Na sinabi mismo ni Jesus yan, may mga nagawa ako, lalagpasan niyo to. Kasi kung si Jesus nangaral hanggang doon lang, sa lugar niya, yung mga nangangaral ngayon, buong mundo na. Hindi ginagagawa ng iba yan. So nalagpasan. So ang magaling na teacher, hindi lang siya kinokopya ng kanyang estudyante, nilalagpasan siya. Pero pag tinanong ang estudyante, sino ang nagturo sa'yo, ituturo niya yung teacher niya. Ang tawag doon ay ano? Standing on the shoulders of the giants. Tumapa ka sa balikat ng mga higante, kaya ka nakarating dyan. Di ba? Ibig sabihin noon, may nagbigay sa'yo, kaya ka naging ganyan. May nagbigay na. Merong nagbigay ng buhay sa'yo, may tumulong sa'yo, kaya mo naabot yan. May nagsakit. May nagsekripisyo sa'yo, kaya mo naabot yan. So yun po yung pagiging leader, ano? Nagsasakripisyo. Panghuli, example, visible witness to disciples, church, and world. Ano po? So sabi doon ni Apostol Pablo kay Timoteo, ito tingnan nyo siya, si Apostol Pablo, ngunit, sinunod mo ang aking itinuro sa iyo. Ano daw yung ginawa ni Timoteo? Sumunod. Sinunod mo ang aking itinuro sa iyo. Hindi lang itinuro, ang aking ugali at layunin sa buhay. Ano daw yung sinunod ni Timoteo? Hindi lang yung itinuro, kundi maging yung aking ugali at layunin sa buhay. Ibig sabihin talaga, nakita ni Timoteo na dapat gayahin ang kanyang master, no? Ang kanyang guro. Ano sabi ni Apostol Pablo? Tinularan mo ang aking pananampalataya. Hindi lang yung pananampalataya ang tinularan, pati ang kanyang pagtsatsaga, pati ang kanyang pag-ibig, pati ang kanyang katapatan. Sabi ni Apostol Pablo, minodel ko sa iyo yan. Yung pananampalataya, yung pagtsatsaga, yung pag-ibig at katapatan. Ngayon, sinusunod mo. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napagtiisan ko ang mga ito at sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. So ibig sabihin po dito, no, buong buhay ni Apostol Pablo, nakita ni Timothy
kung paano siya sumunod sa Diyos. At sabi ni Apostol Pablo, Timothy, ginagaya mo ako. Alam niyo ba na si Timoteo nakulong din, katulad ni Apostol Pablo? No? So, Filipos 4:9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Anong klaseng pagtuturo meron kay Apostol Pablo? Hindi lang nagtuturo no? Sabi inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Ibig sabihin yung kanyang buhay ay buhay ng halimbawa, modelo, no? Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So grabe yung no? Yung katiyakan ni Pablo sa kanyang mga ginagawa. So yung una, sino kausap ni Apostol Pablo? Yung kanyang immediate disciple. Dito, sino kausap niya? Church. Yung mga tao saan? Sa Pilipos. Sabi niya, gayahin niyo ko. Sabi niya sa kanyang disciple, ito disciple niya, immediate, gayahin mo ko, tinularan mo ko. Sunod sa church, sabi niya doon sa sabi niya dito sa mga taga-Pilipos, ginaya niyo ko. Sa mga unbeliever, ganun din po, hindi nagbago ang sinabi ni Apostol Pablo. Sumagot si Pablo, maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, yung kanyang kausap, no? Kundi ang lahat ng nakikinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko. Marami, no? Pagkausap niya yung tao, parang pag ginaya niyo ako, magiging mabuti buhay niyo. Hirap sabihin, Actually, yan talaga ang tanong kung ikaw ay leader Kung ang mga tao gagayahin ako, anong mundo meron? Di ba? Kung ang ugali kong ito, magiging ugali ng lahat ng tao, ano kayang mundo meron? At si Pablo, wala po siyang pag-aalinlangan sa kanyang sarili, no? Sa disciples, sa church, maging sa mga unbeliever. Sabi niya, lahat ng nakaririnig sa akin ngayon, maging kagaya ko. Maliban sa mga tanikalang ito. Maliban doon daw sa kanyang pagkakulong. Sabi ni Apostol Pablo. So Paul's life was his curriculum, teaching by example. So yung buhay mismo ni Apostol Pablo, yun talaga ang kanyang pagtuturo. Ibig sabihin yung itinuturo niya ay ang kanyang sariling buhay. Ibig sabihin hindi hiwalay yung kanyang tinuturo sa kanyang buhay. Parang sinasabi niya, tingnan mo ko at pakinggan mo ang itinuturo ko, hindi yan magkalaban. No? Kay Timoteo, know my teaching, my way of life, purpose, faith, patience, love, endurance, persecution, and love sufferings. Yan ang sabi niya kay Timothy. Nakita mo yan, Timoteo, at ginagaya mo. Sa church, imitate me as I imitate Christ. Sabi sa Korinto po yan, gayahin niyo ako kung paano ginagaya ko si Kristo. Sa mga hindi mananampalataya, I wish you were like me, except for these things. So grabe, no? So ano ba talaga ang Christianity? Imitation is the heart of discipleship. Imitation is the heart of discipleship. Paul-likeness is Christ-likeness expressed through a human disciple. So parang sinasabi doon, yung mga ginawa ni Apostol Pablo, yun ay kapahayagan ng pagiging katulad ni Kristo na nakikita saan? Sa kanyang sarili. So sa atin, sa mga Christians, kaya nga sinasabi noon, sa isip, sa salita, at sa gawa, yun po yung ating pagtuturo. No? Diba? Minsan sabi doon, Nak, maging tapat ka, anak. Nay, may naniningil. May naniningil sa labas. Sabihin mo, wala ako. Maging tapat ka. Pero nung dumating yung maniningil, pinagsinungaling mo yung anak mo. Di ba? Ano kaya mararamdaman niya? Basta kayo katapatan doon, di ba? Sa katapatan ka nakatira. Yung po yung sinasabi dyan, na ginagaya, hindi yung naririnig. Kasi minsan,
Minsan, di ba, may mga tayo, hindi tayo perfect eh, no? O, tinuturuan natin, anak, maging malakas ang loob mo. Anak, dapat matapang ka. Nay, may meeting po sa school. Ayaw mo nga pumunta sa meeting eh, dahil nahihiya ka. Di ba? May mga magulang ba na ayaw ng mga meeting dahil nahihiya? Pumunta. Pero sinasabihan natin yung anak natin, maging matapang sila, maging proud sila. So yung modeling po, imitation, ginagaya, ano po? So ano yung image of Christ? Paano daw ito na i-express? Image. Ano yung una? Imitation, following Christ pattern. Ano yung pangalawa? Maturity. Siyempre dapat nag-mature. Visible growth in character. So ito yung dapat nakikita sa atin bilang Kristiyano. Lahat po tayo yan. Walang Kristiyano na hindi ganyan. Kasi image ni Christ ang nasa atin. Alignment, living a Christ-centered life. Si Kristo yung pinakamahalaga. Godliness, virtuous life, no? May mga katangian, karakter na totoo, no? So, example, influencing disciples, the church, and the world, no? So, yan po, no? Virtues, no? Yan, ibig sabihin niya na yung mga pagiging makatarungan, yung pagiging mapagpigil sa sarili, yung pagiging matalino, yung pagiging matatag, yung hindi ka bumibigay sa mga pagsubok. So yan po ay mga bagay na magaganda. So ito po yung imahe ni Kristo na nasa lahat ng Kristiyano. Wala pong Kristiyano na hindi ganito. Dapat lahat ng Kristiyano ay ganyan sapagkat ang image ni Christ ay nasa atin, di ba? Nasa atin ang image ni Christ. So, be like Christ, yan ang ating goal. Be like me, yan ang invitation na dapat kaya mong ibigay sa mga, lalo na, sa mga nasa ilalim mo. Lalo na sa mga, kunyari, teacher ka, estudyante, dapat kaya mong sabihin sa estudyante ito eh. Kung magulang ka, kaya mong sabihin sa anak mo yan. Kung mayor ka, kaya mong sabihin sa mga constituents mo yan. Kung congressman ka, dapat kaya mo din sabihin yan eh. Be like me, no? When Christ lives in us, our lives become His image to the world. Kung ang buhay ni Kristo ay nananahan sa atin, no? Sabi, ang buhay natin ay nagiging kanyang imahe. Saan? Sa mundo, no? So can we humbly and yet confidently say to our families, disciples, and even unbelievers, be like me as I am like Christ? Napakatindi po niya. Actually, lahat po tayo may hirapan sa sukatan na yan. Pero hindi po natin yan pwedeng ibaba. Okay? Hindi mo pwedeng ibaba yan. Sapagkat yan ang standard ni Kristo. Ano? Hindi nagbabago ang sukatan. Si Kristo palagi ang sukatan. So palagay nyo sa mundo, kung nagbabago ang sukatan, wala pong mabubuo sa mundo. Ano? Actually sa mundo po, ang dami nang mali dito. Na may binabago yung sukatan. Pero sa mga Kristiyano, si Kristo po ang sukatan. Maging katulad ng Panginoong Yesus. Yan ang panawagan sa ating lahat. Mahirap ba? Sabi ni Apostol Pablo, hindi pa ako ganap, pero nagsusumikap ako. Hallelujah. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa patuloy na pagpapaalala sa amin na ang modelo namin, ang aming sukatan, ang aming standard ay ang Panginoong Yesus. Hindi ang aming kapitbahay, hindi ang mga politiko, hindi Panginoon kung sino man. Ang sukatan ng mga Kristiyano, ng lahat ng tao, ay ang Panginoong Yesus. Kung meron kaming titingnan ang aming Panginoong Yesus. Panginoon, tulungan mo po kaming maging katulad mo, O Diyos, sapagkat dadating ang panahon, sasama kami sa iyo. Maghahari kaming kasama mo. Yun ang sabi mo sa inyong mga lingkod, mga disciples. We will reign with Christ. And kung kami ay maghaharing kasama ni Kristo,
dapat kami ay maging katulad ni Kristo. So tulungan niyo po kami, Panginoon, katulad ni Apostol Pablo, hayaan niyo po na i-declare namin, hindi pa namin naaabot, kami ay nasa proseso pa, we are still buildings under construction, Panginoon, pero nagpapatuloy po kami. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Alam namin na sa aming sarili hindi namin kaya, pero kung kasama namin ang Diyos, kung tinutulungan kami ng Diyos, ano po ang hindi namin maaabot? Kasama namin ang Panginoon. Nananahan sa amin ang Espiritu ng Diyos. Salamat po, O Diyos. Muli po, dinideklara namin, ang larawan ng Diyos ay nasa amin. Kami ang larawan ng Diyos. Salamat po. Ito pa kami dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.